Magandang hapon sa inyo lahat. So kasama natin ngayon ay si Miss Kiara. Hello, everyone. Kaibigan ko siya dito sa Singapore. So ngayon actually na-meet ko siya sa isa sa mga project ko dito. Actually palis na siya, papunta siya ng Germany. So take opportunity rin natin na makausap siya. Yes, sir. Taga saan ka sa atin sa Pilipinas? Taga Muntinlupa po ako. Muntinlupa. Born and raised in Muntinlupa. Muntinlupa. Labas. Oh. Ilan taon ka na ba? 30 years old po. 30 years old na. Turning 31 this year po. Saan school ka sa Pilipinas? I took up Bachelor of Science in Entrepreneurship in San Beda College, Alabang po. Businessman talaga to. Sales, Sales yes. sa sales to. Mayayaman to. Ito yung mga yumayaman. Sana. So, ilang taon ka na dito sa Singapore? And kailan ka ba dumating dito? Actually, saglit pa lang po ako dito. Like, 2023. So, two years na. 2 years na po. Kasama ko dito sa Singapore yung husband ko. And magkasama po kami sa bahay. And then kasama ko din po yung cousin ko and brother-in-law. Brother-in-law. Yes, so 4 kami magkakasama po dito. Gano'n na katagal dito yung mga kasama mo? May nauna ba sa'yo dito? Ay, meron po. Meron po nauna. Actually, ako yung pinakahuli sa aming 4 po. Yung pinakauna yung asawa ko po, which is 10 years na po ata siya nandito. Then, yung brother-in-law ko, 5 years. Kasama ng cousin, 5 years din po. And then ako, 2 years. Yung asawa mo is anong work dito? Ang work po ng asawa ko dito is BIM manager po sa isang Mincon construction company po. Dito pala sa Singapore, yung BIM, kasi nasa ano ko M&E consultant o mechanical electrical consultant. Yung mga BIM na manager na yun, or BIM, yan yung trend ngayon dito sa Singapore. Actually, kahit sa ibang mga developer, Pilipinas meron na rin tayo eh. Yung sa may BIM kasi siya, so dati uso sa atin is ano lang, consolidated drawing lang or mga CSD, Combined Services Drawing, ganyan. Ngayon, may tinatawag na BIM. So, yun yung mas in-improve na mga 3D drawings. Mas maganda siya. Requirements siya ngayon dito ng BCA o yung Building Construction Authority. So, yan, may nakalimutan ko pa. Buti pa siya, tandaan niya. So, ayun, architect siya. BIM, malaki swelduhan yan dito. So, same reason, ba't rin kayo pupunta ng Germany? Yes. Meron pong magandang opportunity na binigay yung Panginoon sa asawa ko na nakatanggap siya ng job offer in Frankfurt, Germany. And sobrang okay ng company kasi sponsored lahat. Even yung accommodation, yung sponsorship ng visa, and yung sponsorship sa akin po. Pwede ako mag-apply ng family reunification visa. Which is parang dependent pass. Opo. Pero nag-apply ka naman ng PR dito sa Singapore? We tried once po, nung bagong kasal kami. Ano year yun? 2022. 2020. Tama ba? 2022. 2023? 2023, yes. 2023 po. But unfortunately, hindi siya nag-grant. So, hindi na kami nag-try ulit kasi base sa mga naririnig namin na issue regarding sa PR, especially sa mga Filipino, na nahihirapan din talagang ma-PR dito. Actually, mahirap talaga. Nakatatlo na ako, 3 times rejected. Ayan. Ibang story na yun sa akin. Sinong tayo nakapokus. Isa rin sa mga nag-reason bakit yun, sinubukan mag-try na pumunta ng Germany. Pero dito sa Singapore, ano yung nagustuhan mo dito sa Number 1 talaga sa akin kasi yung safety. Yung sobrang ramdam ko kahit hindi ako local, ramdam ko yung safety ng bilang isang tao. Pag kahit umuwi ako ng gabi, from work, OT, ganyan, or lalabas kasama with friends or family, kahit anong oras ako umuwi, ramdam ko yung safety and also yung cleanliness. Sobrang grabe yung kalinisan dito na ikaw na lang mahihiyang magkalat. Isang nagustuhan din dito, so maring sangayon ko din is, majority kasi dito ng mga lugar, may lamppost talaga. Other than doon sa lamppost, meron ka pa bang ibang napansin dito na parang na-consider mo? Yes, transportation and lahat napansin ko since currently nag-work ako sa security system na company. Napansin ko sa Singapore, bawat sulok may CCTV. So lahat monitor nila kung may mangyari man na hindi maganda. Lahat monitor nila, lahat makikita nila kung saan may problema. Alam ba yung first company mo doon sa Singapore? Actually, pangalawa ko na siya. Yung una kong company is provide kami ng manpower, which is also construction din sa BIM and AutoCAD. Ngayon naman sa security system, yung mga CCTV, intercom, sa mga commercial buildings and condominiums. Yung target namin. Sabi mo, di ba, nandito rin family mo o yung asawa mo, kamag-anak. Saan kayo dito nakatira? Nakatira kami sa medyo malayo na sa city, which is sa Sengkang. Sengkang. Yes, sobrang daming Filipino din ng
nakatira doon. Since yung work ng husband ko and yung work ng pinsan ko and yung brother-in-law is medyo doon malapit na area, doon kami nag-decide na magstay, and also medyo mas mura yung mga bahay. Hindi ko lang sure, pero sa experience ko, mas mura yung mga rent doon. Hindi talaga na-consider na parang bumukod na Bumukod? kamag-anak nyo? Na-consider namin siya if, kung nagka-baby kami dito sa Singapore, which is wala pa naman. So, parang yung priority kasi namin makapag-ipon, which is mas okay pag mas makakasave kami ng pera kung makiki-share kami ng bahay, ng rent sa relatives namin. Meron ka bang something na masasabi sa pagkain dito sa Singapore? Like, ano ba, variety ba siya? Ang kagandahan din sa Singapore, so sobrang diverse ng culture dito. Lahat na ang daming choices ng food. May Malaysian, Singaporean, Chinese, Indian, also Filipino ngayon, lalo na yung ang dami ng Jollibee dito. Sobrang kilala din talaga ang Jollibee kahit sa mga local. Kaya kung interested kayo makapunta ng Singapore, sobrang daming wala kayong mamimiss kasi lahat kaya nyo nang makain dito, lahat na ng mga cuisine nandito na. Speaking pala yung Jollibee, no, nabigla rin ako dito. Dagdag ko lang kay ma'am. So yung Jollibee, di ba pag sinabing Pilipino nga is Jollibee. Yung pagpunta mo ng Jollibee, minsan punta ako 90% ibang lahi. Local na. Local na, hindi na Pilipino. Sobrang liit na din ang Singapore, pero ang focus kasi nila is more import kasi limited lang talaga yung resources nila dito. So almost narito na yung mga hinahanap nyo. At ang kagandahan dito, affordable. Singapore, so anong good sa pagkain? Di ba may mga supermarket? Anong marirecommend mo doon sa mga supermarket na yun? Kami ng husband ko, mas nag-grocery kami sa Shengshong. Kung of course, alam ni Sir yan. Shengshong kasi siya, madami kang choices. Although hindi madami, unlike yung sa Fair Price, sa mga cold storage. Pero yung Shengshong kasi, sobrang affordable ng mga tinda. At the same time, sa aming mag-asawa, personally, nakikita ko na enough yung Shengshong sa amin pag nag-grocery kami. Kasi usually hindi naman kami, hindi ako lagi nagluluto sa bahay dahil minsan OT ako, so walang time magluto. Pero pag doing groceries, talaga ang takbo namin Shengshong, which is more affordable for me compared sa ibang grocery stores. Actually, yun, maganda rin ako doon. Agree ako doon. Ang Shengshong kasi, dalawa kasi yun, Shengshong saka yung Giant. Dagdag ko lang din, isa sa mga mura. Saka dati, Shengshong yung nakikitaan ko lang na supermarket na nagbebenta ng malunggay. Pero sila doon. Tapos, ang lang sa Shengshong is, yun nga, ang affordable sa kanya dahil, dagdag ko lang kasi maganda rin binanggit ni ma'am na affordable siya. Dahil hindi rin masyado kasi siya, yung mga premium, sabihin, makikita mo na parang hinukay lang binenta doon. Hindi kagaya kasi sa mga Fair Price, kaya rin siya kasi nagmamahal is doon sa nililinis nila ng gusto. Pero, syempre, laki ng Pilipinas naman tayo. Alam naman natin na okay naman yung mga foods na yan. Hindi lang siya yung parang sa iba parang market na premium. Parang di premium ang dating. Pero okay ang agree ako. Hindi namin promote yung Shengshong, wala kaming kinikita. Actually, depends sa lifestyle kung ano talagang prefer nyo na. And speaking of lifestyle, no, so banggit ni ma'am, yung pagkain dito, ma'am, magkano range dito? Yung food, sa mga hawker. Yung hawker's food court yun. Yes, siya yung kung madaming variety ng choices doon. Halal or non-halal. Usually mga 5, 6, 7, mga ganun. Although yung chicken rice, may nakikita pa ako nagre-range ng $4. Sa Sengkang, may mga mura pa rin yan. Yes. Pag dito sa city yan, normal na yung mga $5. Sa paghahanap ng trabaho dito, during your time, until sabihin natin ngayon siguro na naririnig mo, ano masasabi mo doon sa ibang tao na kumusta ba yung pag-apply dito? Madali ba? Depende po kasi sa akin to personally sa experience ko po. Hindi ako na dalian. Kumbaga nahirapan ako na makahanap ng trabaho. Kasi sa Singapore, laging sa each company meron quota sila na tinatawag for foreigner. Hindi priority ang foreigner dito. Talagang local lang priority. So kailangan may headcount ng ilang lokal sa isang company bago magkaroon ng quota for foreigners. So, hindi siya madali. Pero depende siguro sa field mo, kung yung field mo ay talagang in demand dun sa company na yon,
siguro mas madaling makahanap. Pero ako personally, hindi talaga ako nadalian. Nahirapan ako na maghanap ng work. Dahil sa field ko din na, ang dami din kasing kaya ng sales eh. So, madami akong kakompetensya na iba ding lahi, hindi lang naman Filipinos. So, yun, mahirap siya. Pero, tiyaga lang. Kasi kung gusto mo talagang magstay dito, tsatsagain mo. Tsaka, sa Singapore naman, kung may hiring, check lang lagi sa Indeed, LinkedIn, yun pala yung JobStreet. Yung sikat ngayon. Yan. Yes, yun yung, para sa akin, yun yung top 3 ko na lagi kong chine-check or binabrowse pag naghahanap ako ng work. Referral, ma'am, okay pa rin. Referral, since ngayon, kakaresign ko lang po, madami din akong gusto kong i-refer sana na kaibigan. Well, yung boss ko po, just recently, nagtanong siya kung may pwede ako na maitulong na mai-refer sa kanya. Which is siguro factor din yun ng isang galing dun sa kumpanya. Kasi syempre, mas kilala natin yung i-refer natin eh. Kumbaga, alam natin kung saan siya magaling. Kumbaga, alam natin kung ano yung hinahanap ng company na pwede nating makita sa i-refer natin. Kaya, malaking tulong din yun sa kapwa natin Filipino or sa other nationalities na kaibigan natin. Yung ma'am, yung oras ng trabaho mo ngayon din, nag-extend ka ba? Ay, oh. May bayad ba ang overtime? Ganyan. Sabi nila, ang Singapore daw po ay masyadong yung workaholic yung mga tao dito. Pero depende kasi yun sa tao. Pero sa personal, sa akin, okay lang yan, personal. Baka mapanood ng boss ko. Hindi naman. Okay lang yan. Never, siguro sa tagal ko nag-work, konti lang yung araw na nakauwi ako ng on the dot. Kasi sa dami ng trabaho din. Which is okay din kasi at least productive ka. Pero at the same time, hassle din kasi minsan pahinga mo na dapat yun. Pero may kailangan ka pang tapusin. Pero actually, depende yun sa tao. Kung alam mo sa sarili mo na ayaw mo na talaga mag-work or kailangan mag-stick ka dito sa schedule ng pasok mo versus yung sa family time, depende yun sa tao. Pero ako, agree ako doon. Saka naman yan eh, sinaniwala ko kay ma'am, sabi nga niya is 2 years pa lang sa Singapore. So 2 years pa lang siya doon sa almost 1 year sa trabaho niya, mga ganyan. Ilang months ka sa trabaho, ma'am? Ngayon, bago ko aalis, 3 months. So yung normal lang yun, na siyempre, kahit naman din ako dati, 3 months, mag-overtime siya. Kung pwede nga madaling araw nun. Kasi kailangan niya makakatch up. Maintindihan niya yung trabaho. At hindi naman siya laging may overtime. Depende yan sa load kasi minsan may project na may deadline, ganyan. So, depende siya sa trabaho talaga. Kasi ma'am, ilang taong ka na ma'am? 30, sir. O, 30 pa lang si madam. 40 na ako this year. So, ang ibig ko lang sabihin kasi, sa experience kasi, kaya ni ma'am, madami pa kasi siyang dapat malaman. Kaya medyo minsan napapa-overtime siya. Although nag-overtime din ako, so si ma'am, nag-overtime siya kasi kailangan nga niyang makakatch up muna. Correct. So, hindi man din lagi yun. So, yun nga, huwag ka mag-alala, kahit mapaluto ng boss mo, naintindihan ng boss mo. Kasi ganun din yung boss niya dati. Pagdating man pala sa mode of transport, lagi ka bang nagbabas, MRT? Ngayon, since mas madali para sa akin ang MRT. Although, sobrang crowded pag rush hour. Sobrang daming tao. Pero, since Singapore naman ay kilala sa magandang transportation, hindi naman ako nalilate. Dahil lagi naman on time yung mga transportation. Yun din ang maganda sa Singapore talaga. So, halimbawa, pumunta ka sa bahay ng kaibigan mo, inabot ka ng mga 12 a.m., 2 a.m., anong sinasakyan mo pag gano'n? Meron pa ba? Ay, oo, ang dami. Ang daming dito, Grab, may Gojek, may Tada, may mga madaming mode of transportation dito. Kakauwi ka. And safe yun. Sa naman, sa mga, meron ka ba ditong other than trabaho? Kasi kanina puro trabaho tayo, no? Niisip na natin, trabaho lang ba lagi ito si madam? Meron ka ba ditong mga, especially pag wala kayong pasok ng asawa mo, meron ba kayong mga pinagkakabalan? Besides sa Sundays na lagi sa church, tapos dito sa Singapore madaming mall. Yun ang tsaka yung pala exercise ng mall. Dati we enjoyed running. Kasi sobrang ganda ng takbuhan dito sa Singapore. Very siya, sports friendly. Bago may tuloy yung mo, saan ka natakbo dito? Natakbo din ka sa Seletar, sir, papuntang Punggol na din yun. Yun, talagang madami ka makakasabay, hindi lang common kasi siya na gawain dito, hobby. Yung takbo, running, bike. Ang alam ko si sir ay nagba-badminton din, kaya mas madaming sports si sir, kaya
Pero sa Okay amin lang. personally, sa amin ng asawa ko, dati tumatakbo kami. Pero ngayon, lately, sobrang busy talaga. Dito, pag every Sunday, parang hindi ko ramdam na actually, personally, hindi ko ramdam na nasa Singapore ako kasi sobrang dami din Pinoy. Oo. Iba talaga ang mga Pinoy pagdating sa pagiging Katoliko nila. Talagang kahit sobrang busy nila or kahit isa lang yung day off ng mga helpers natin dito sa Singapore, hindi nila nakakalimutan magsimba. Kaya, yun, every Sunday, lalo pag nasa novena ako, halos Novena lahat Christian. Filipino yung mga kasama ko. Kaya, masarap sa feeling kasi parang at least kahit isang araw, naramdaman mo na para ka nasa Pilipinas. Yeah, may Tagalog masses dito, sir, pero hindi siya every Sunday. So, yun. Actually, parang isang Sunday lang or isang araw lang sa isang buwan, katulad sa pinagsisimbahan namin dati sa Divine Mercy. Yan. Divine Mercy. Oh, meron once a month na Tagalog. Ayan. Doon Pero- kami nagsisimbang gabi. Yes, doon may simbang gabi, talagang ramdam ang pagiging Pilipino doon. Pakikisama sa iba't iba, may mga Muslim, may mga Wala. Buddhist, okay lang naman. No? Oh, Yung maganda sa Singapore. wala akong naramdaman na gano'n sa kahit yung mga katrabaho ko, ano sila, mga Muslim, ganyan. Tama. Agree ako. Kasi respeto lang naman. Ayun, Kailangan. number one, sa Singapore. Since binanggit yan ni Mama, ito ang pinakamaganda kasi dito. Hindi lang tungkol doon sa race, tungkol din sa mga religion dito. Grabe, pag pumunta ka lang dito is, ano lang yun, parang hindi mo totally sineseparate ka. Parang gamitin yung word na mayroon na siya nagkataong ganito yung religion niya, pero dito pare-parehas lang talaga. So respect na lang. Kapag especially yung sa mga tropa natin dito mga sa Ramadan, siyempre sabi nga nila is, huwag mong papakita sa mga tropa mo, nakakain ka na madami. Baka may nagugutom dyan. Siyempre fasting nila yun eh. So ganun, respect lang. Wala man akong nakita dito na actually sobrang welcoming talaga ng Singapore. Tama, welcoming talaga. Eh yung ma'am dito, yung mga apparel, ganito, okay lang ba? Affordable ba? Mga binibili sapatos. Well, may outlet, di ba? Oo. Sir, yun ang puntahan. Pag-outlet, ganyan. May mga outlet din dito na may mga mura, ganyan. Well, ano ba? Depende kasi sa gusto ng tao eh. Kasi ako personally, hindi ako ma-branded na tao. So, kung anong meron ako. Branded ako. Sorry. Kung anong meron, kung ano yung magustuhan ko. Pero, mostly, lagi lang talaga kung saan komportable. Yun. Pero, halo-halo din dito. May mura, may mahal. Depende sa preference ng tao. Siyempre, importanteng tanong. Ano bang sweldo mo ngayon? Importante yung tanong. Oo. Wala. Ewan ko naiya akong sabihin or ayoko lang talaga i-share. Pero, definitely, yung nakukuha ko dito, hindi ko nakukuha sa Pilipinas noong nagtatrabaho ko doon. Yeah. Tama. Pero, ang sacrifice naman doon, malayo sa pamilya natin sa Pilipinas. Pero, Tama. pagdating sa financial, mas okay talaga ang Pagkano ba mga ngayon? Di ba meron kasi dito kanina nabanggit ni Ma'am tungkol doon sa pagdating sa mga foreigner. So mahirap. Kasi meron dito kumbaga normal yan, may mga working visa para sa mga foreigner. So yung working visa kasi dito nakakategorize sa SPAS at IPAS. So normally kagaya namin ni Madam, parehas kami ng SPAS kami. So ma'am sa SPAS ba? Ano ba 'yun? Ano yung minimum ngayon na tatandaan mo? Minimum na sweldo ng SPAS. Kung hindi ako nagkakamali, alam ko 3.5 ngayon. Or hindi ako sigurado dun. Pero ang alam ko, nasa 3,000 Tama. pataas. Kasi nabanggit niyo, yung pagdating talaga sa sweldo, mas malaki talaga dito. Mm-hmm. Kagaya ngayon, narinig ba 3,000? So, ang multiplier natin dyan, standard minimum 40 pesos. So, 3,000 sa 40, 120,000. So, ganun kalaki pala ang minimum dito. So, alam mo na sweldo ni Madam, ha? So, Hindi kasi namin ganun yung sahod ko. so, ibig sabihin, automatic, lahat ng mga skilled, mga SPAS, iba sa mga kababayan natin na domestic helper dito, yung mga, may work permit din pala, sorry, may work permit, ipa sa SPAS. So, yung sa kagaya namin na skill, minimum dito ay mga 120,000 pesos pataas, ganun. So, i-compare mo sa Pilipinas, ewan ko lang magkano, umalis kasi ako dati, ang starting ay, dito ay nasa i-convert ko sa mga 30 pesos lang na, no? So, 2,000 kasi ako no, nung 2011. So, 2,000 times gawin natin 30 is nasa mga 60,000. Ganon. So, sabihin, nasa 60 to 70,000 ako starting. Pero sweldo ko nung dati sa Pilipinas ay 16,500 lang. So, ganun kalaki. Share ko lang din. Ang starting ko nun, 11,000. Pilipinas, oh. Pilipinas. Yung expenses ba, ma'am? Mga ilang percentage, sabihin natin, sige, 3,000 yun. Magkano na lang pala yung ginagastos mo na lang sa pagkain? In rent. Konting mga estimate pagkain, sa transportation, sa bahay sa mobile allowance mo. Tapos yung, sa bahay, sa renta.
Ganyan. Baka makapag-share ka ng ilan. Kasi maganda kasi may asawa na. Hati kasi kami na asawa ko pag sa Ayun. expenses. Mag-asawa muna daw kayo. Hindi naman. Kasi yun nga, mas sabi ko nga kanina, ang priority namin ngayon, mag-ipon. So, Oo. mas makakatipid kami kung may kasama kami sa bahay. Since may kasama kami sa bahay, yung current rent namin ngayon is 3,300. Sa buong bahay na siya. Buong bahay. So, yung master bedroom, which is yung ino-occupy namin ng asawa ko, ang bayad namin monthly doon is 1,300. 1,300. So, tapos yung PUB namin, which is yung bill, minsan umaabot siya ng 70 to 80 SGD each person. So, kung apat kami, let's say times to 4, yun yung usually na yung total namin in a month sa kuryente, tubig, sa gas din. And then, yung wifi din. Yung wifi namin, 40 SGD, pinaghahati namin sa apat. So, mas okay. I mean, personally, kasi since may mga kahati kami sa bahay, mas nakakatipid kami. Kaya, kung as much as possible, kung saan kami makakatipid, dun kami ng husband ko. Yun. Since binanggit mo yun, magkakasama kayo, no? Baka pwede mo rin i-share, ma'am, bakit mo hindi na-consider na lumipat ng ibang bahay na kasi kinuha mo yung buong bahay eh. Compare mo doon sa nagrenta ka sa isang kwarto na iba yung sabihin hindi ko yung main tenant. Kasi ngayon, consider kayo parang kayo lahat yung pinaka-main tenant eh. Anong share mo doon na sa kanila? Iba kasi yung pakiramdam, sir, ng yung safety mo sa bahay kung ang kasama mo yung kamag-anak mo. Kasi trusted mo na. Panatag yung loob mo na safe ka, na maayos sila kasama sa bahay, gano'n. Ito palang area namin. So narinig nyo naman, no? Malapit kasi kami sa Paya-Libor paramilitary base. So tungkol sa safety, so may kanya-kanya tayong reason. So si ma'am, tama din naman siya. Kasi iba yung pagdating mo sa bahay, alam mo, kasama mo, kamag-anak mo. Kasi ako co-living ako ngayon. Madami kami 8. Hindi ko totally kilala yung iba. So, kanya-kanyang preference. Ako, ano ko lang nun is wala na akong responsibility sa bahay. Like, sila, kayong papalis sila, kailangan nilang din tulungan ngayon yung kasamahan nila sa bahay ng papalit. So, as much as possible, kakalala na rin nila. Possible. So, kagaya sa amin naman ako, pag umalis ako, hindi ko na problema yun. Problema na yun nung pinaka-landlord. Maintenance. Actually, wala na rin maintenance kasi co-living siya. Regarding naman sa tubig dito, safe ba? Alam naman natin na Singapore, wala talaga siyang tubig dati. Share ko lang, nagkaroon sila ng mga reserva, sa yung mga pandan reserva para magkaroon sila ng tubig dito. Yung mga tubig nila dito most of the time, inaangkat nila doon sa Malaysia. Pero, portable ba? Naiinom ba yung tubig dito sa Singapore diretso agad mula sa gripo? Kasi ako and yung husband ko, hindi naman kami maselan. So, kung ano yung nasa gripo, since pwede naman siyang inumin, yun yung iniinom namin. Yung galing sa gripo. Ang saking tipid mo. Tipid yun eh. Pero may ibang tao din kasi na maselan yung tiyan. Kaya, pwede rin naman silang bumili ng galing grocery. Pero kami personally, talagang sa gripo kami uminom. Speaking, mura naman tubig dito. Kagaya kasi ng ibang brand dito, mabibili mo lang siya ng almost minsan 70 cents, 60 cents, ano na yun, 1.5 liter na. Yes. Magkano lang yun? 60 times 40? Magkano yung 24 pesos? Pero okay, haba natin. Oo nga eh. Ganda, memories. Oo nga. Ito ma'am, isa, nakunti natin makalimutan. In that 2 years, ilang beses ka umuwi ng Pilipinas? Hala, hindi ko na mabilang, sir. Ang dami na. Kasi minsan, pag may mga occasion sa Pilipinas, syempre ako family-oriented, hindi cook. Para ayokong i-miss yung time na yon. Kaya even over the weekend umuwi ako. Pag may murang ticket, which is kailangan talaga i-check mo muna bago ka mag-book kasi minsan may mura talagang ticket. Pero since ang kagandahan dahil Singapore ay parang 3 hours lang sa yung layo niya sa Pinas, pwede kang umuwi anytime. Even pag may emergency, pwede ka umuwi ng mabilisan. Kaya ako hindi ko na mabilang kahit yung 2 years ko dito, sobrang dami ko na uwi sa Pilipinas talaga. Kaya yun din yung isa sa mamimiss ko sa Singapore. Tama. Yun yung naging challenge pala ni ma'am. Pero actually, sobrang convenient ng Singapore. Mamaya gusto mo umuwi, pwede.
Tapos bukas babalik ka ng gabi, pwede din. Yeah, pwede, Maganda. pwede. Magkano naman ang ticket most of the time? Usually 200 SGD, O, 200. ganun. So, Or 8,000. pag maswerte, mas mababa. Mas Pero mababa. usually yun yung nagre-range, 200 SGD. Ito, hindi naman sa nagpo-promote tayo ng airlines. Pero siyempre, share lang din natin para mapakinabangan din ng mga listeners natin. And memories na rin na ni Madam, di ba? Yung airlines, most of the time, saan ka nakakasakay, nakakita ng mura? Most of the time. Pwede ka mag-name ng 2 to 3, up to you. Ang usually top 1 ko pag Pilipinas, Scoot, Jetstar, and Cebu Pacific. Yun yung top 3 ko. Kasi, So, yun. ang experience ko sa Jetstar, wala pa akong experience na na-delay. Although yung Jetstar, maganda din yung oras nila, may madaling, late ng gabi or umaga. Sa Scoot naman, for me, mas malawak yung legroom. Ewan ko Sige, tsaka mas malinis siya. Since, check ko. ano din siya parang budget airline siya ng Singapore Mga Airline. Kaya ganun talaga, pala yun. Kasi yung Scoot pala, kung di ako nagkakamali correct nyo na lang ako sa comment kapag nagkamali ako. Alam ko yung Scoot saka Tiger nag-merge siya. Isa kasing mura din dati yung Tiger. Tapos, ayun, sabi nga ni ma'am, yung Jetstar. Ako din, actually, Jetstar din ako. Share ko lang, hindi man to nagpo-promote kami. Jetstar kasi, most of the time, kahit malapit na, especially pag hindi siya holiday, sobrang mura. Minsan, kagaya sa ticket, uwi ako over the weekend, $150 lang. Ganun kamura siya. Tapos, swerte mo pa kapag nagano ka na, kung madalas ka umuwi, yung magpa-member ka sa kanila. Makaka-discount ka rin ng mga $10 per flight, per one way yun. Tapos, 20% sa luggage, sa check-in luggage. Ito, meron ka pa bang ibang gustong i-share, especially share sa mga gustong pumunta ng Singapore or share ng ano ba dapat nilang i-look forward kapag pupunta dito sa Singapore. Siyempre, focus tayo dito. Yes. Ako, masasabi ko talaga maganda ang Singapore. Pagdating sa environment, sa yung convenience sa lahat ng gusto mong gawin, nandito naman siya lahat. Although kung mas kasi sa Pilipinas mas madaming gagalaan eh. Dito kasi usually mall, which is hindi naman siya masama kasi syempre yun yung kanilang gusto dito sa Singapore, mga buildings ganyan. Pero masasabi ko sa buong experience ko sa Singapore, talagang okay yung experience ko, yung mga tao, yung environment, wala naman ako na experience na hindi maganda, kaya mare-recommend ko siya talaga. Yun lang, kailangan tiyaga lang din. Tiyaga sa pagharap ng trabaho kasi hindi siya madali. Tiyaga din sa lungkot kasi syempre kahit sabihin natin 3 hours lang sa Philippines, may iba pa rin yung yung nasa Pilipinas Tama. Yun yung mga sacrifices, sacrifices. Pero all in all, sobrang ganda sa Singapore. Talagang siya, blessing sa akin, sa family ko. Ayun. So yun, thank you Ma'am Kiara. Thank you. Actually, hindi to joke, totoo yun. Kasi una kong tawag pala doon, Kiara. Kinurek ako ni Madam noong una namin. Actually, Kiara po. Kiara nga pala. Hindi lang ako sanay siguro makakita. So, thank you kay Ma'am Kiara. Thank you din, sir. Almost, so kung gaano siya katagal sa katrabaho, ilan taon, Ma'am? 3. Saan po? Dito sa work mo, ilan taon ka na? Secure Vision. 3 months. 3 months. So, gaano siya katagal sa trabaho, gaano ko din siya katagal nakilala. Kasi nagkasama lang kami sa project. Ayun. Ma'am, thank you so much for your time. So, memories namin itong dalawa. Kasi paalis na siya ng pumunta ng Germany. Ayun, thank you for watching. This is Engineer Edison. And hopefully, actually, si Ma'am yung record natin. Si Ma'am yung una kong in-interview. Tuloy-tuloy ito. So, thank you kay Ma'am for sharing. Napakalaking tulong talaga. Yes, thank you din, sir. Ayan. Thank you. Bye-bye. Thank you. God bless.